Mapagpalang gabi po sa ating pong lahat, mga mahal po naming mga kapatid. Sama-sama po tayong muli mag-aral po ng mga salita ng ating pong Panginoong Diyos. Naway ito'y maitatak po ng malalim sa ating pong puso at isipan upang lahat ng mga nakasulat sa Biblia ay atin pong sampalatayanan. Ito pong ating pong pag-aaralan ay nakakatakot. Pero kapag lahat ng may takot, sapagkat yung totoong tapat at totoong naglilingkod sa Panginoon ang makaaring makatapat dito sa ating pong pag-aaralan ngayon, siya po'y matatakot talaga. Sapagkat, hindi ko na po papatagalin pa, ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay about sino-sino ang makapupunta sa impyerno. Sino-sino po yung mga mapupunta sa impyerno batay po sa banal na kasulatan. Iisa-isahin po natin. Pasimulan po nating basahin ang nakalagay po dito po sa ikalawang Tesalonica. Dito po sa aklat ng ikalawang Tesalonica, ikalawang Tesalonica 1:7 at 8. At kayong mga pinaghati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag namin ng Panginoong Sus mula sa langit sa kasama ng mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas ng apoy na naghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Makikita po natin sa ating pong binasa, mga kapatid, yung mga pighati. Nasabi po sa ating pong binasa, at kayong mga pinighati ay binigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Sus mula sa langit na kasama ang mga anghel sa kanyang kapangyarihan na sa nagniningas ng apoy. Kaya dito makikita po natin sa verse 8 na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos sa makatwid. Paghihigantihan, parurusahan ng ating pong Panginoong Diyos lahat po ng tao na hindi sumunod sa Kanya. At ang sabi pa po, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag po ang sinasabi po ng Biblia na lahat yung mga tao po na parurusahan sa impyerno, yung mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, o yung mga taong hindi sumusunod sa kanyang mga salita. At ang mga inuuna yung mga taga-sanlibutan na pawang gawa lang naman na diablo, sapagkat na iniisip ng mga taga-sanlibutan sa mga gayong bagay ay natutuwa at nagagalak sila. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan, panganib ang naghihintay po sa kanila, sapagkat ang sabi po ng Biblia na napakaliwanag, nang hindi nagsisitalima sa ebanghelyo natin Panginoong Hesus, yun po ay paghihigantihan balang araw, takdang panahon ng araw, sa araw po ng paghuhukom, lilipulin po ng ating pong Panginoong Diyos yung mga tao na hindi po nagsisitalima o hindi po isinasabuhay yung mga salita po ng ating pong Panginoong Diyos. Ang una pong parurusahan mula sa impyerno, yung mga anghel na masama. Ito po yung mga anghel na nagrebelde sa ating Panginoon at sumunod na kay Lucifer, mga mahal po naming mga kapatid. Ito po yung mga anghel na tapat sa Panginoon, pero ang kanila pong sinunod ay walang iba kundi si Lucifer. Pakinggan po natin, dito pong nakasulat, dito po sa ikalawang Pedro. Maliwanag na ganito po ating pong mababasa. Sa ikalawang Pedro 2:4, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na magkakasala ng mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Makikita po natin, mga mahal na kapatid, na hindi pinatawad ng ating Panginoong Diyos yung mga anghel na nagrebelde sa Kanya. Sa halip, itinapon sila at ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman. Doon po sa kalagitnaan kung tawagin po nila Hades. Pero matik po yung kanila pong napuntahan ay sa impyerno po, sapagkat doon nila hihintayin yung araw ng paghuhukom. Dito po makikita po natin yung dating kalagayan ng mga anghel tapat
sa ating pong Panginoon. Pero nung gusto din ni Lucifer na maging Diyos, kaya nakipagtuos si Lucifer sa tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na gusto niya din maging Diyos. Pero anong ginawa ng Diyos kay Lucifer? Itinapon sa impyerno. Dahil siya ay nagmamataas na gusto niya maging kapantay ng Diyos, pero hindi pumayag kailanman ng Diyos. Si Lucifer at pati yung mga anghel at kampo niya ibinulid sa impyerno. Kasi mga mahal po namin mga kapatid, kung tayo po ay magiging taksil sa harapan ng ating Panginoong Diyos, ay tayo po ay ganun din mangyayari kapag ang isang tao ay tapat na, anghel na, pero ang kanila pong sinunod ay si Lucifer. Si Lucifer, mga mahal na kapatid, ay talagang napakaanan yung anghel nan. Siya po yung kinikilala sa lahat ng mga anghel sa langit. Sapagkat siya talagang parang pogi. Yang dati yan, yung panahon ni Lucifer. Pero nung siya ay nagrebelde, siya po ay itinapon at ibinulid sa impyerno. Kaya sino pa po yung mga mapupunta po sa impyerno? Diablo at ang mga kampon. Sa mga tuwid, yung ikalawang mapupunta po sa impyerno, yung mga Diablo at pati yung mga kampon. Kasi yung impyerno, hindi naman yung para sa mga tao. Hindi po yun sa mga tao, hindi po yun para sa atin. Kundi, para yun sa Diablo o si Satanas at pati sa kanyang mga kampon. Bakit may maraming napupunta sa impyerno mga tao? Sapagkat lahat po ng nagkasala doon mapupunta sa Hades upang parusahan, upang makasama ng mga Diablo at ng mga kampon. Yung mga taong masama na hindi nagsitalima sa Panginoon, doon isinama nila yung mga taong masasama at ibubulid sila sa dagat-dagatang apoy sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Ano po yung katunayan na ang ikalawang tatapon sa impyerno yung Diablo at ang mga kampon? Pakinggan po natin ang sagot dito po sa aklat ng Mateo 25:41. Ganito pong maliwanag ang ating pong mababasa. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya na nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Maliwanag po na yung impyerno ay para po sa Diablo at sa kanyang mga anghel, hindi po sa mga tao. Pero makikita po natin, dahil sa katusuhan ng tao, dahil sa karumaldumal na ginawa ng tao, kaya po sila doon din ihahagis balang araw lahat ng mga hindi nasisitalima sa ating pong Panginoong Diyos. At ikatlo, yung mga mapupunta pa po sa impyerno, yung halimaw at yung mga bulaang propeta. At yan po ay pinapatunayan dito po sa aklat po ng Revelation, chapter 19, verse 20. At sinunggaban ang hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito, na siyang pinagdaya sa mga nagsisitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumasamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay ihahagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. Maliwanag po na yung mga ikatlo na itatapon po sa dagat-dagatang apoy o sa impyerno, yung mga hayop at yung mga bulaang propeta. Kasama po sila itatapon yung mga false prophet, yung mga mangangaral ng salita ng Diyos, ngunit mali ang kanilang ipinapangaral sa mga tao, kundi sila tinatawag na false prophet or bulaang propeta. Yan po ang ikatlo. Pero ano po yung gustong gawin ng ating Panginoong Diyos sa atin upang hindi tayo mapunta roon sa impyerno? Ano po yung dapat natin gawin upang hindi po tayo mapunta roon sa impyerno? Basahin po natin, mga mahal po naming mga kapatid. Pakinggan niyo po ang sagot mula dito muli sa Mateo chapter 11, verse 28. Ganito po atin pong mababasa. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nagpapagal at nangagbibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Ano po ang dapat po natin maunawaan? Ano po ang sabi po ng Biblia? Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangagpapagal. Ibig sabihin, mga mahal na kapatid,
lahat po ng nagtitiis, nagpapakahirap sa salita po ng ating pong Panginoong Diyos, at yung mga nabibigat ang lubha, yung parang bigat na talaga yung kanyang loob, bigat na talaga yung kanyang sitwasyon sa kanya pong buhay. Ang sabi po ng ating pong binasa, at kayo'y aking papagpapahingahin. Sa makatwid, kapag tayo po ay patuloy na sumusunod sa kalooban ng ating pong Panginoong Diyos, doon po sa ipinangako niyang bayang banal, ay doon po tayo magkakaroon ng tunay na kapahingahan. Kaya dito po makikita po natin, ito po yung gusto ng Panginoon. Tayo po ay lumapit sa Kanya. Kapag tayo po ay nabibigat ang lubha, hindi po tayo lalapit kay Satanas. Hindi tayo magpapatuloy sa mga gawang makasanlibutan. Hindi tayo magpapatuloy sa gawa ng dyablo, sapagkat tayo po ay anak ng Diyos. Mga mahal po naming mga kapatid. At dito pa po sa Isaiah, pakinggan niyo po, sa huling talatang aking paglilingkod namin po sa inyo, pakinggan niyo po sa Isaiah chapter 1, verse 18. Pakinggan niyo po mga mahal na kapatid. Magsiparito kayo ngayon at tayo mga katuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Pinapakita po rito yung mga kasalanan na gawa natin. Pero kung magbabago po tayo, ang sabi po sa ating pong binasa, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Mapapansin po mga mahal po na kapatid, yung kasalanan nating nagawa, kapag tinalikuran po natin, tayo po ay magiging mapuputi na parang niebe. At ano pa, bagaman magiging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Kaya ito po ang nais natin na ipagkakaloob to ng ating pong Panginoong Diyos sa atin. Ang sabi niya po, magsiparito kayo ngayon at tayo magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon. Kaya kapag tayo ay may problema, may pagsubok sa buhay na parabang napakabigat, tayo po ay tumawag sa ating pong Panginoon upang tayo po ay Kanya pong tanggapin. At yung ating pong panalangin, siya po ang magsusupply. Sa bawat panalangin at kahilingan po natin, ang Diyos ang magsusupply po sa atin. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa, tumatag ang ating pong pananampalataya. Yan po ang nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin, sa lahat ng tapat naglilingkod sa Kanya pong mga salita. Ayaw niya na tayo mapuntang impyerno, pero sa katigasan ng ulo ng mga tao, ibinigay sila ng Diyos sa kahihiyan, sapagkat alam ng Diyos laganap na yung kasamaan na nagagawa ng tao na parabang ayaw na nilang magbago, kaya ibinigay ng Diyos sa kanila sa kahihiyan. Nasa Bible po yun. Dito po makikita po natin mga mahal na kapatid, yung pag-ibig ng Diyos na taglay niya. Na yan ang ipagkakaloob niya sa lahat ng taong susunod po sa Kanya. Yung una pong mapupunta sa impyerno, tandaan niyo yung mga anghel, yung mga sumunod, yung diablo at yung kampon, at yung pangatlo, halimaw, tsaka yung mga bulaang propeta. Yan po yung mga, at iba't iba pa, na mapupunta po ron sa impyerno kapag ang bawat isang tao na hindi nagbago, hindi nagsitalima sa aral ng Diyos, doon po sila hahantong sa takdang panahon, sa impyerno. Yun po ay mangyayari sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo. Kaya hanggang dito lang po mga mahal na kapatid, naway na ihatid ko pong maliwanag ang katotohanan ito na sinabi po ng ating pong Panginoong Diyos. Na sinabi po din po ng ating Panginoong Kristo. Kaya hanggang dito lang po mga kapatid, salamat po sa inyong pakikinig, salamat po sa inyong lahat.